Jake's point of view. Jake! Aren't we gonna enter the house? Inip na tanong ni Joji. Sinunyasan ko ito na tumahimik muna dahil pinapakinggan ko ang nangyayari sa loob ng bahay. Pero kanina pa tayo dito, naiinip na ako. Giit nito at nagpapadyak. Napatapik ako sa noo bago ko ito sinama ng tingin. Kanina pa kami nandito, ayon na din sa sinabi ni Joji. Pagkatapos kong pirmahan ang mga papeles kanina, ay tinawagan ko na si Joji na pupuntahan namin si Sarah. Eksaktong 6 p.m., dumating kami dito. At mag-iisang oras na kami dito na naghihintay. Jake, come on! Reklamo ni Joji. Kagad ko tong pinatahimik dahil may naririnig akong faint voice na galit na galit. Mali ka! Hindi masamang tao ang nanay ko! Joji, let's go! Sigaw ko at nauna nang tumakbo papunta sa pintuan. Pinihit ko ang seradura, pero napamura ko nang malaman na nakalak ito. Gigil na napasigaw ako. Pilit na nilalak nila ang pinto. At nung hindi na ako makatiis, sinipa at pinagsusuntok ko na ito hanggang sa mabutas ito. Dali-dali akong pumasok sa bahay at habang nagmamadali ako sa paglalakad, palakas ng palakas ang sigaw na naririnig ko. Loko kang bata ka! Manang-mana ka sa nanay mo na nagpagalaw sa asawa ko dahil sa pera. Dinig kong sigaw ng stepmom ni Sarah. Bitawan mo ako! Dinig kong sigaw ni Sarah. Napatakbo ako papunta sa pinanggalingan ng mga sigawan. Kita ko ang panlalaban ni Sarah makawala lang sa stepmom nito. Nang hindi sinadyang makalmot ito ang braso ng ginang. Aray! Loko kang bata ka! Galit na sigaw ng stepmom ni Sarah at tinulak ito ng malakas. Napasinghap ako at pansamantalang hindi nakagalaw. Dinig ko ang sigaw ni Sarah. This time, para akong natauhan. Kaya naman tumakbo ko sa posible nitong bagsakan habang sinisigaw ang pangalan nito. Sarah! My heart is in my throat habang hinihintay ang pagbagsak nito. At labis ang pagkatuwa ko nang matagumpay itong bumagsak sa mga bisig ko. Pero dahil sa impact, hindi ito kinaya ng tuhod ko at tumumba kaming dalawa. Pero sinigurado ko naligtas ito at hindi tatama ang ulo nito sa semento. Napadaing ako nang maramdaman ko ang sakit sa kanan na bahagi ng katawan ko. Jake! Kinakabahang tawag nito at kinapa ang braso at mukha ko. Checking if I was okay. Pinakatitigan ko ang maamon nitong mukha at ang bilugan nitong mga mata na may namumuong mga luha. Sarah! Tawag ko at saka hinawakan ko ang mga kamay nito na nasa mukha ko. Okay ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito at kasabay nun, tumulo ang luha nito sa malarosas nitong pisngi. Shh! Stop crying, baby. I felt my heart tied in a knot. Habang pinapanood itong lumuluha. Jake, hindi niya ako anak. Napatingin ako kay Mara pagkarinig ko sa sinabi ni Sarah. Shh! Don't cry. Tiningnan ko si Sarah at pinalis ko ang luha nito. Wow! What a scene! Sarkastikong sabi ng stepmom ni Sarah. Hindi ko na malayan na nakarating na ito sa kinaroroonan namin. Especially sa likuran ni Sarah. Mara! Tumigil ka na! Sigaw ng isang matanda at sinampal ito ng malakas. Kaagad na nagngit-ngit ang stepmom ni Sarah at binalingan nito ang matanda. Magkabilang sampal ang tinamo ng matanda mula kay Mara. Hindi na ako makatiis kaya naman kahit hirap, pansamantala kong iniwan si Sarah at nilapitan ng matanda at stepmom ni Sarah. Mara was about to hit the old lady one more time, but I was quick to stop it. That's enough! Bulyaw ko dito. Kita ko ang takot sa asul nitong mga mata, pero kaagad din yung nawala at napalitan nito ng galit. Hinawakan ko ng mahigpit ang palapulusuhan nito bago ako nagbanta. This is the last time na makakalapit ka sa dalawang yan. Dahil sa susunod, hindi mo makikita sa kulungan ng sarili mo. Joji, ikaw na bahala dito. Utos ko sa kanang kamay ko. Kagad naman itong tumango. Pinuntahan ko si Sarah at inalalayan tong tumayo. Saan tayo pupunta? Kumapit sa akin si Sarah bago nagtatakang nagtanong. House, tugon ko at sinenyasan na din ang matanda na sumunod sa amin. Paika-ika akong naglakad palabas ng malaking bahay ng mga arroyo. Nakaalali naman sa akin si Sarah. Hanggang sa makarating kami ng sasakyan, hindi nito binitiwan ang bewang ko. Sumakay kami sa likurang part ng car
habang ang matanda ay nasa harapan. Let's go. Seryosong utos ko sa driver na kaagad itong sinunod. Paulo Cahipe is my longtime driver na pinamana sa akin ng mga magulang ko. May masakit ba sa'yo? I'm sorry kasi dahil sa akin nadamay ka pa. Hingin pa umanhin at hinawakan ang kamay ko. It was nothing. Yun lang ang tanging naging tugon ko. Hanggang sa lumipas ng ilang oras, nakarating kami sa condo na tinutuluyan ko. At patuloy pa din ito sa pagtatanong kung okay lang ako. Okay lang ako, sabi ko at ginulo ang buhok nito. Papasok na kami sa condo unit ko nang may marinig akong nagsalita. Yan bang ipinalit mo sa akin, Jake? Pangit at may kapansanan. Napatingin ako sa nagsalita at nagngit-ngit ang mga ngipin ko pagkakita dito. Sarah's point of view. Papasok na sana kami sa condo nang marinig ko ang tanong ng isang babae sa maarteng tono. Siya ba ang ipinalit mo sa akin, Jake? Pangit at may kapansanan. Napakababa naman yata ng standard mo. All my life, I never thought that my disability is a problem, nor something to be discussed for, because I know the reason behind it. But hearing it from someone who doesn't know anything angered me and saddened me at the same time. I was about to defend myself, pero naunahan na ako ni Jake magsalita. Carol, I don't have time for you. Galit na sambit ni Jake. Humigpit ang hawak ko sa braso nito para sabihin na hayaan na ito at huwag nang pansinin. Paulo, ikaw nang bahala dito. Seryosong sabi ni Jake at tumalikod na kami. At ang sumunod kong narinig ang mga tilinong babae na tinawag na Carol ni Jake. Get your hands off me! Nagsimula na kami maglakad haba unti-unting humihina ang boses ng nagwawalang si Carol. Pero ang mga huling sinabi nito, naging dahilan ng pag-alboruto ni Jake. How pathetic are you? From a well-known girl, came from a wealthy family. Napunta ka lang sa hindi kilala. At meron pang kapansanan. Nangiinsultong sigaw nito. Naramdaman ko ang pagkalas ni Jake sa pagkakahawak ko. At ang sumunod ko na lang na narinig ay ang nahihintakutang boses ni Carol. Jake! Pigil ko dito. Kahit na hindi ako sigurado kung makikinig ba ito sa akin. I'm warning you, Carol! Banta nito bago ako nilapitan. At hinawakan sa baywang para alalayan papasok ng building. Iniwan na namin ang driver para ito na ang magpaalis kay Carol. You seem to have a lot of girlfriend. First, it was Samara, and now this. Ginawa kong pabiro ang pagkakasabi ko para hindi ito ma-offend. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Basta ang alam ko, may kirot akong nararamdaman sa dibdib ko. What do you mean by Amara? Hindi ko pinansin ang tanong nito. Nagkibit lang ako ng balikat at nagsimulang maglakad. Pero pinigilan ako ni Jake by tightening his arms around my waist. Why did you say your sister's name? Seryosong tanong nito. Muli kong inalala yung nangyari kahapon. Yung video, yung mga ingay nila. Hindi ko napigilan ang pangingilid ng luha ko dahil sa selos pero pinigilan ko itong tumulo. Hey, what's wrong? Jake asked worriedly. Yesterday, pinarinig sa akin ni Ate Amara ang video niyong dalawa habang ginagawa niyo yun. Your voice is full of contentment. Sagot ko at nagsimula ng tumulo ang mga luha ko. There's no way na gagawin ko yun with Amara. She smells like... I don't know whether to laugh or be sad. But hearing this from him na walang nangyari sa kanila ay nakagaan ang kalooban ko. Kahit hindi ako sigurado kung totoo ba ang sinabi nito. Salamat. Nagpasalamat ako sa ginawa nitong pagliligtas sa akin kanina. Kundi dahil dito, baka kung ano na nangyari sa akin. Tumingkayad ako at ginawaran ko ng halikang pisngi nito. Ramdam ko na natigilan nito sa ginawa ko pero kalaunan, hinawakan nito ang ulo ko at ginulo ang buhok ko. Bago ako inakbayan pasakay sa elevator. Makalipas ang ilang halos 1 minuto ay huminto ang elevator. Hinintay namin na bumukas to bago ako muling alalayan ni Jake palabas ng elevator. Ilan na nagre-rent dito sa floor ng unit mo? Tanong ko kay Jake habang naglalakad kami. May idea ako sa kung ano ang elevator. Kasi kahit hindi ako nakapag-aral sa isang eskwelahan, hindi ako pinabayaan ni Manang Corazon. Palihim niya akong tinuturuan and using system, natutunan kong magbasa at sumulat.
Pero ang tanging mababasa ko lang ay yung mga salitang nahahawakan ko. Ang unit lang natin ang nag-iisa sa floor na to. Sagot ni Jake sa tanong ko. Pero nagtaka ako sa salitang ginamit nito. Natin? Nagtatakang tanong ko dito. Hindi muna ito sumagot. Dinig ko ang pag-click ng lock ng pinto. Siguro binuksan na nito ang pinto. Kinapa ko yun at nang malaman na bukas na ang pinto, dahan-dahan ako naglakad papasok ng unit. Hanggang sa bungad lang ako dahil hindi ko kabisadong lugar. Ayoko naman na makabasag ng gamit. Yes, unit natin. Dahil simula ngayon, dito na kayo titira. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Hindi madaling makakita ng tao na magmamalasakit sa iyo sa ganitong panahon. Sigurado ka? Hindi ka nagbibiro? Naniniguradong tanong ko. Manang Corazon, doon po kayo matutulog sa guest room sa kanang part nitong bahay. Ipapadala ko na lang ang mga gamit na pinabili ko kay Daniel. Sa ngayon, magpahinga na po muna kayo. Natuwa ako dahil may maayos na matutuluyan si Manang ngayong gabi. Hindi na ako mag-aalala na sasaktan ito ni Mommy. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ko na malupit si Mommy. Hindi lang sa akin, maging sa mga kasambahay. Kaya naman alam ko na nakakatikim din si Nanay Corazon ng kalupitan nito. Manang Corazon, magpahinga na tayo. Tawag ko dito at balak na sanang umalis kasabay ni Manang Corazon nang isang mainit na kamay ang pumigil sa akin sa paghakbang. Ha? Nagtataka kong tinanong ang sarili ko. Dahil baka si Manang lang ang pwedeng matulog dito at hindi ako kasama. Matutulog ka kasama ako. Sobrang hina lang ng pagkakasabi nun. Na nagawa ko pang ipaulit dahil hindi ako sigurado sa narinig. Ano? Let's go. Hindi nito inulit ang sinabi bagkus hinila na lang ako nito. Teka, sandali. Saan mo ako dadalhin? Paano si Manang? Magkakasunod na tanong ko habang pilit na binibilisan ang hakbang para makahabol sa bilis nito. Hindi ito sumagot hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto at ang muli namin paglalakad. Pero sandali lang rin ay tumigil na kami. Saan mo ako dinala? Bakit wala si Manang Corazon dito? Muli ay tanong ko. At nagsimulang maglakad habang pinapakiramdaman ng paligid kung may mababangga ako. Nasa guest room si Manang. Dito ka matutulog sa kwarto ko. May pinalidad na sagot ni Jake. Nag-init ka agad ang magkabilang pisngi ko. Sa kaalaman na matutulog ako kasama si Jake. Iyong babae kanina, hindi ba siya magagalit? Nandito ako matutulog sa kwarto mo? Pagkuway tanong ko habang inaalala ang nangyari kani-kanina lang. Carol, there's no way. Sagot nito. Tumango ako at tumayo lang doon dahil hindi ko alam ang gagawin ko. You want to sleep? Or you want to take a shower first? Hindi ko alam kung paano nito nagagawang magtanong nang hindi man lang na-awkward sa sitwasyon. Wala akong damit na dala eh. Sagot ko at bumaling sa ibang direksyon para maitago ang hiya na nararamdaman ko. Dinig ko ang mahinang pagtawa nito. Sumimangot ako dahil doon. You can use my clothes. Presinta nito. I guess I don't have a choice kaysa hindi ako makaligo. Tumango ako pero hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Dahil hindi ko alam ang pupuntahan ko. Dinig ko ang malutong nitong mura bago ako nito inalalayan papuntang banyo. Pagpasok ko sa banyo, sinigurado ko muna na ako na lang ang nasa banyo at nakalabas na si Jake bago ako nag-alis ng damit para magsimula ng maglinis. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, nakipagdebate pa ako sa isip ko kung lalabas ako na nakatuwalya lang dahil naalala ko na hindi ko pala nakuha yung mga damit ko na ipinahiram sa akin ni Jake. Dahil ayoko namang magstay ng sobrang tagal sa banyo, kaya nag-decide na ako na tuwalya na lang ang tanging pantakip sa katawan ko. Dinig ko ang magkakasunod na singhap nang makalabas ako sa banyo. Tinibayan ko ang loob ko at hindi pinansin ang hiya na namumuo sa pagkatao ko. Ano, wala kasi yung mga gamit na pinahiram mo. Sambit ko at naramdaman ko na lang na may presensya sa harapan ko. Aatras pa dapat ako pero napatigil ako dahil naramdaman ko ang malambot na tela na sinuot sa ulo ko. Kamay, utos ni Jake na kaagad kong sinunod. Hanggang sa matapos ito at pagdating sa pangibaba, mabilis ko na itong pinigilan. Ako na. Mabilis naman ako nagbihis at ang okay na lahat, inalalayan ako nito sa malambot na kama.
Pagkalapat sa kama, naramdaman ko ang pagod, kaya naman humiga na ako. At handa na sanang matulog nang may naalala akong tanungin dito. Nasaan si Carlo? Nagtatakang tanong ko dahil usually magkasama silang dalawa. Pero kanina si Georgie ang kasama nito. Lumundo ang katabi kong higaan at malalim na buntong hininga narinig ko. Bukas susunduin ko siya. Sa ngayon magpahinga ka na. Sagot nito. I closed my eyes and not long enough, I was drifted into deep sleep. Jake, point of view. The next morning, maaga ako nagising. Dahil may kailangan akong puntahan. Tinitingnan ko muna ang maamong mukha ni Sarah. Isang mabilisang pagligo lang ang ginawa ko. At nung okay na, hindi na ako nag-abalang mag-almusal. Dumiretso na ako sa pinto ng kondo ko. At handa na sanang lumabas nang marinig ko ang boses ni Manang Corazon. Hindi ka ba mag-almusal, iho? Tanong nito mula sa likuran ko. May kailangan pa po kasi akong puntahan eh. Babalik po ako bago mag-lunch. Tumango lang ito sa akin bilang pagsang-ayon. Lumabas ako ng unit ko at sa halfway pa lang, kita ko na si Carol na todo ang ngiti sa akin. This girl, hindi pa to natutulog? Inis na tanong ng isip ko. Nilagpasan ko ito sa gilid ng mga mata ko. Nakita ko ang pagsimangot ito at pag-irap sa kawalan. Hindi ko pinansin ang naging reaksyon nito. Dumiretso ako sa elevator. Pagpasok ko, hindi ko napansin na kasunod ko lang pala ito. Bala ko sanang lumabas pero huli na dahil nagsara na ang pinto ng elevator. Malaki ang ngisi na humarap ito sa akin. Pero wala akong sinabi. Sa halip, kinuha ko ang phone ko at tinext si Carlo na pumunta sa coffee shop na madalas namin tambayan. Jake! Inis na tinawag ni Carol ang pangalan ko. Diretso lang akong tumingin sa pinto ng elevator hanggang sa huminto ito sa ground floor. Pagkalabas namin sa elevator, sinalubong na ako ng nasa 10 na bodyguard. Sinunyasan ko ang isa sa mga ito at palihim na tinuro ko si Carol na masamang tingin sa mga bodyguard ko. I know Carol Sandoval very well. She became my girlfriend after Angel left me. At masasabi ko na spoiled talaga ito. That's the reason kung bakit hindi kami nagtagal. Pero isang bagay lang ang alam ko na ayaw nito. Yun ay ang mga bodyguard. Kaya naman habang nasa elevator, inalerto ko na ang mga ito para sa ganitong sitwasyon. Kagad namang hinawakan ni Sanchez si Carol sa braso at pinalibutan naman ito ng 4 ko pang bodyguard. Jake! Don't leave me here! Maarte at nandidiring sigaw nito. Naglakad ako papunta sa kotse ko habang nakasunod naman sa akin ng 5 bodyguard. Sumakay ako sa kotse at mabilis itong pinaharurot. Hindi ko na inintindi ang bodyguard ko dahil may sarili namang kotse ang mga ito. At habang binabagtas ko ang kahabaan ng EDSA papunta sa coffee shop sa Antipolo na madalas naming puntahan ni Carlo, napansin ko ang isang heavily tinted car ang nakasunod sa akin. Napansin ko na ito pagkalabas ko pa lang ng highway sa harap ng kondo ko. Kinuha ko ang cellphone ko at denial si Vasquez. Second in command ng mga gwardiya ko at sinabi dito ang napansin ko. I'm being followed. Vasquez is one of my trusted men, kaya siya ang ginawa kong second in command. Never pa siyang pumalis sa trabaho niya. The heavily tinted sedan, sir? Tinatrack na po ni Aquitania kung sino nagmamayari ng kotse, sir. Sagot ng kausap ko sa kabilang linya. Hindi ko pinatay ang tawag. Hinintay ko ang sasabihin ni Vasquez. Lumipas ang 10 minuto. Dinig ko ang paglunok ni Vasquez. Aquitania is my tracker being in the corporate field. I required myself to have a tracker. And Aquitania is one of the best tracker I know. What is it, Vasquez? Seryosong tanong ko. I'm sorry, Sir Jake. Nakatakas po si Ma'am Carol. Kinakabahang sagot ni Vasquez. Parang puputok ang ulo ko sa inis dahil sa narinig. What the? Vasquez! Bulyo ko dito. I'm sorry, sir. Muling hingi nito ng paumanhin. Pinatay ko ang tawag at nagsimulang magmaneho ng sobrang bilis. Kung saan-saan ko na niliko ang sasakyan ko para mailigaw ang mga bodyguard ko. At nung alam kong nailigaw ko na mga to, inihinto ko ang sasakyan ko sa isang tabi at binuksan ko ang pinto ng kotse ko. Pagkabukas ko ng pinto ng kotse ko, agad na sinugaban ako ng yakap ni Carol at plan na sana akong halikan. Pero umiwas ako. Kaya naman ang leather na sandalan ng kotse ko ang nahalikan nito. Carol is a race car driver. Sa racetrack kami nagkakilala
At after nun, naging close kami hanggang sa maging kami. Why are you following me? Seryosong tanong ko. Because I can hear amusement in her voice. Wala akong oras sa mga kalokohan mo, I said in annoyance. You're always avoiding me, Jake. Hindi mo na ba ako mahal? Nangaakit na tanong nito at saka naglakad papunta sa gawi ko. Tumigas ang expression ko at walang pakundangan na umiling. Hindi. Walang prenong sagot ko. Oh, come on, Jake. I know you still have feelings for me. We're meant to be together. You're famous and I'm too. So, let's get back together and I will make sure you will love every single day of it. I don't want to hurt her feelings dahil kahit paano may pinagsamahan kami. Pero kailangan kong gawin to para din sa kanya. I don't love you anymore. Sagot ko. Kagad na naging galit ang ekspresyon nito at kita ko ang panggagalaiti ng panga nito. Bakit? Dahil ba to dun sa bulag na yon? Mas okay ba siya kaysa sa akin? Anong pagpapaligaya ba ang ginagawa niya sa'yo na hindi ko kayang gawin? Kagad uminit ang ulo ko sa narinig ko. Wala. Wala siyang katulad. At kahit kailan, hindi mo siya mapapantayan. Sagot ko at iniwan ko tong tulala habang lumuluha. Ano kaya ang balak gawin ni Mara? Kay Sarah, may plano na naman kaya itong pabalikin sa bahay si Sarah?